Hindi man lang inasahan ng lalaking ito, na ang isang simpleng sticky note na basta na lang niya isinulat, ay may kapangyarihang magtaboy ng mga masasamang espiritu. Kahit pa ang mga halimaw na hindi kinaya ng mga onmyoji, kapag damaykit sa kanya, ay bigla na lang maglalaho na parang bula. At ang tanging naging kapalit lang nito sa ating bida, ay ang bahagyang paglabo ng mga sulat sa papel. Akalain mo, noong bata pa siya habang nag-aalay sa isang Zashiki Warashi, nadiskubre niyang nakakakita siya ng mga Diyos. Sinabihan lang siya noon ng lolo niya na huwag matakot. Isang magandang bagay raw ang makakita nito. Hanggang sa lumaki na ang ating bida, at nang wala siyang kaalam-alam. Bumalik siya sa isang bahay sa probinsya na matagal nang napabayaan. Pero pagkahawak niya sa gate, biglang naglaho ang lahat ng maitim na enerhiya na bumabalot sa buong bahay. Noong una, inakala ng ating bida na nakuryente lang siya ng static. Pero laking gulat niya nang mapansin na lumabo ang sulat sa dala niyang sticky note. Taktong umihip ang hangin, at tinangay ang papel. Tapos, bumagsak ito sa lugar kung saan nagtitipon-tipon ng mga masasamang espiritu. Sa isang iglap, naglahong parang bula ang lahat ng maitim na enerhiya roon. Kasabay ng tuluyang pagka-burn ng mga sulat sa papel. Tuluyan ding nagising ang nanghihinang Diyos ng bundok mula sa loob ng puno. Pero wala man lang ni Kititing nakamalay-malay ang bida natin dito. Nagdikit pa nga siya ng maraming sticky notes sa mga dingding. Tapos ay nagsimula na siyang maglinis sa buong bakuran. 2 taon nang walang nakatira sa bahay na ito. Kahit na may ilan nang sumubok na tumingin dito noon. Ewan ko ba, pero lahat sila ay umaalis din kagad nang walang dahilan. Ang totoo niyan, matagal nang pinamumugar ng mga masasamang espiritu ang lugar na ito. Pero ang bida natin, na may kakaibang kapangyarihan pala, ay wala talagang kamalay-malay. Nang halos matapos na niyang linisin ang loob ng bahay, kumuha siya ng hardenero para tabasan ng mga halaman at bulaklak sa paligid. Madali lang naman sana ang trabaho, pero pakiramdam ng hardenero ay sobrang bigat at nalay ng mga balikat niya. Inisip na lang niya na baka masama lang ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Pero noong lipa rin ng hangin ang isang sticky note at damaykit mismo sa kanya, bigla na lang nawala ang lahat ng pagod na nararamdaman niya. Hindi lang basta gaman ang pakiramdam ng katawan niya, pati ang sigla niya, mas naging maganda pa kaysa kanina. Dito na napansin ng ating bida na mas lalo na namang lumabo ang mga sulat sa papel. At bukod doon, may napansin din siyang isang bigkis ng dahon ng mugwort sa ilalim ng bubungan. Hindi naman ang hardenero ang nagdala ng mga iyon. Ang mas nakakapagtaka pa, kinaumagahan ay may nakita naman siyang mga prutas mula sa gubat. Naalala niya, parang nangyari na ang ganitong sitwasyon noon Noong bata pa siya, nakatanggap na rin siya ng ganitong klaseng mga regalo. Kaya naman naisipan niyang lumabas, para bumili ng ibibigay na kapalit. May kasama pa itong mga mamahaling steak, pati na rin ang ilang pamilyar na Japanese sweets. Pagkatapos may handa ang lahat ng mga gamit. Laking gulat niya nang mapansin niyang may nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Noong una, akala ng bida ay isa lang itong aso na kakaiba ang itsura. Pero laking gulat niya nang bigla itong magsalita. Pasensya na sa abala. Yung aso, nagsalita. Isa pala itong Diyos ng kabundukan. Ang Diyos na nagbabantay sa kabilang bundok. Dito lang na-realize ng bida na yung mga gamit kanina ay mga regalo pala ng Diyos ng bundok. Kaya nagmamadali siyang nagpaliwanag at naghanda ng mga alay para rito. At siguradong walang panama ang sarap ng mga ito. Kaso nga lang, dahil hindi pa buo ang lakas ng Diyos ng bundok, kaya hindi niya pwedeng inumin ng steak. Pagkatapos ay nagsalin ng bida ng mineral water sa isang malaking mangkok. At kahit mukhang ordinaryong tubig lang yan, sarap na sarap ito sa pag-inom. Nang makita ito ng bida, sinalinan niya ulit ang Diyos, pero sparkle ang water naman ngayon. Dahil sa kakaibang sipa ng inumin, tumayo ang lahat ng balahibo ng Diyos sa gulat. Sparkle ang water yan. Nakakakiliti sa dila. Masarap din ang isang to. Nang magpaliwanag ang Diyos ng bundok, doon lang nalaman ng bida na ang mga sinusulat niyang salita ay nakakataboy pala ng mga masasamang espiritu. Pero hindi niya alam kung bakit ganon. Kahit nung bata pa siya, madalas na siyang pinupuri ng mga tao. Na ang ganda raw ng kanyang sulat kamay. Noong mga panahong iyon, isang hot spring inn ang kanilang lumang bahay. Matapos isabit ng bida ang karatula na siya mismo ang nagsulat, umakit ito ng isang hindi pangkaraniwang bisita. Handa pa ngang magbayad ang bisita, mabili lang ang karatulang yun. Kaya sa paglipas ng panahon, nakahiligan na rin ng bida ang pagsusulat sa mga karatula. Pagkatapos, sa mungkahi ng Diyos ng bundok, isinabat ng bida ang mga karatula sa harapan at likurang pinto. At sa isang iglap, isang mahiwagang harang ang biglang bumalat sa buong bakuran. Dahil dito, hindi na makakalapit sa bahay ang anumang masasamang espiritu mula sa labas. Sa mga sumunod na araw, palagi nang tumatambay sa bakuran ng bida ang Diyos ng bundok. Walang tigil itong kumakain ng mga matatamis na meryendang ibinibigay sa kanya. Sa tulong ng bida, biglang naglabas ng nakakabulag na liwanag ang Diyos ng bundok. Senyales ito na bumabalik na ang kanyang lakas. Pero kahit na ang ganda nitong pagmasdan, ang sakit naman sa mata nitong liwanag. Mahal na Diyos ng bundok. Pwede bang, medyo magpigil ka naman ng konti, ang mga mata ko. Samantala, sa kabilang banda, may 3 onmyoji, na kasalukuyang nag-e-exorcise sa isang abandonadong bahay. Pero dahil hindi nila kinaya, nakatakas ang isa sa mga masasamang espiritu. Kaya naman hinabol ito ng onmyoji na si Harima,
At saktong nakita niya ang bida na nasa labas para mamili. Patay. Anong? Napakalakas ng masamang espiritong yun, tapos sa isang iglap lang. Walang kaalam-alamang bida sa mga nangyayari. Pero bigla na namang naglaho ang mga nakasulat sa hawak niyang sticky note. Dahil dito, bigla niyang nakalimutan kung ano ba ang dapat niyang bibilhin. Mabuti na lang, pinaalalahanan siya ni Harima base sa mga sinabi niya. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nagsimula siyang magka-interes sa bida. Samantala, ang Diyos ng bundok na nasa bakuran ay tiningnan ng bakanteng paligid at nag-isip ng pwedeng gawin dito. Pagkatapos, binago niya ang buong paligid. Kaya laking gulat ng bida pag-uwi niya dahil nakita niyang datang dating tuyot na sapa na puno na naman ng tubig. Buhay na buhay ulit ang buong bakuran. Pero ang kapalit nito, mapapansin na mas lumiit ang katawan ng Diyos ng bundok. Yun pala, may ganitong side effect sa tuwing gumagamit siya ng kapangyarihan. Pero sa normal na sitwasyon, nakakabawi rin siya makalipas ang ilang araw. Akala ng bida, magiging maayos na ang kondisyon nito pagkakita niya ulit. Pero nagulat siya nang makitang mas lumiit pa lalo ang Diyos ng bundok kaysa dati. Nagtaka tuloy ang bida kung gaano karaming kapangyarihan ba ang ginamit nito. Lalo pa siyang nagulat nang biglang lumitaw ang 3 eksaktong kopya ng Marten. Ito pala ang mga ginawang clone ng Diyos ng bundok, pero bawat isa sa kanila, may kanya-kanyang pangalan at magkakaibang ugali. Pagkatapos, pinaghandaan sila ng bida ng honey cake. Tuwang-tuwa namang kumain ng mga maliliit na alaga. At pagkatapos makakain ng matamis ng Diyos ng bundok, bumalik na rin siya sa normal niyang anyo. Sakto namang dumating si Harima sa may pintuan ng bakuran. Agad niyang napansin na may kakaiba sa lugar na yon. Kaya pala hinanap ni Harima ang bida ay dahil sa nangyari nitong nakaraang 2 araw. Kung paano napatalsik agad ng bida ang isang napakalakas na masamang espiritu sa isang iglap. Sigurado siya na may hawak itong kakaibang gamit. Gustong bilhin ni Harima ang antang-antang na yun kahit gaano pa kamahal. Noong una, medyo nalito pa ang bida. Nalaman niya lang pagkatapos siyang paalalahanan ng Diyos ng bundok, na ang tinutukoy pala ni Harima ay ang sinusulatan niyang papel. Nagpaliwanag ang bida na isa lang itong ordinaryong listahan ng mga bibilhin. At dahil dyan, gulat na napanganga na lang si Harima. Nang makita niyang mukhang hindi talaga naniniwala ang kaharap niya, wala nang nagawa ang bida kundi magsulat pa ng kahit ano. Pasensya na ha. Ano bang balak niyang isulat? Magsusulat nako, Mugwort sa Koromoki. Ayos ka lang ba? Kahit na bigla siyang nabulunan ng tubig, talagang napansin ni Harima na may mahiwagang kapangyarihan ang mga nakasulat dito. At dahil bigla ang nakapagsulat ng napakaraming salita ang bida, medyo nahilo siya at nagdilim ang paningin. Pagkatanggap sa sulat ng bida, naglabas ng malaking halaga ng pera si Harima bilang bayad. Gulat na gulat naman dito ang bida. Para kasi sa kanya, hindi naman ganun kahalaga ang sulat kamay niya. Pero dahil hindi siya manalo-nalo sa pagpipilit nito, napilitan na lang siyang tanggapin ito. Pero bilang ganti, gumuhit ang bida ng isang simbolo sa likod ng kamay ni Harima. Umaasa siyang makakatulong ito sa pagpapalis niya ng mga masasamang espiritu. Kaso, saktong-sakto namang nakatanggap ng tawag si Harima. Nasa malaking gulo ang kaibigan niyang Onmyoji. Isa itong dambuhalang masamang espiritu na 10 beses ang laki kaysa sa normal. Kahit magkampihan pa silang tatlo, wala silang binatbat dito. Ano? Niligtas lang naman ng lalaki nang hindi sinasadya ang isang mahiwagang pagong. Tapos ngayon, kahit sa simpleng paraffle lang sa tabi-tabi, nakakuha agad siya ng 100,000 premyo. Balak sana niyang ipambili ng mga kailangan nila sa bahay ang pera. Pero naging maswerteng mamimili pa siya ng tindahang iyon. Wala man lang siyang ginastos sa mga pinamili niya. Pati nga ang nanay niyang nasa malayo, nakatanggap din ng biyaya. Kaya naman ngayon, napaniwala na ang bida na isang Diyos din ang pagong sa harapan niya. Pero ilang araw lang ang nakakalipas, namumroblema pa ang bida sa bulsa niya. Paano ba naman, simula nang tumira ang Diyos ng bundok sa bakuran nila? Napakalaki na ng gastos para sa mga kampa nito. Yung perang natanggap niya nung isang araw lang, ubos na agad. Balak sana niyang bumili na lang ng mga murang merienda para makatipid. Pero hindi naman niya kayang makitang malungkot ang mga maliliit na nilalang na ito. Pero hindi talaga inakala ng bida, na mag-iiba na ang takbo ng tadhana. Nagpunta muna siya sa kalsada para maghanap ng mga karatula ng trabaho. Kaso, yung sweldong makukuha niya, kulang na kulang pa rin sa mga gastusin nila. Kailangan na ba talaga niyang bumili ng mas murang merienda? Habang iniisip niya yun, bigla siyang may narinig na kakaibang tunog. Ayun pala, may paraffle na nagaganap sa pamilihan. Sa pag-aakalang susubok lang, pinaikot niya ang roleta. Hindi niya inaasahan na mapapanalunan agad niya ang unang gantimpala. Ang premyo ay isang shopping voucher na nagkakahalaga ng 100,000 yen. Balak sana niyang gamitin ang pera para ibili ng sake ang Diyos ng bundok. Kaso, saktong natapat ito sa ika-333 anibersaryo ng tindahan. Bilang pang 333 customer sa araw na iyon, ang premyo ay isang mamahaling set ng sake. Sa huli, naging libre ang lahat ng pinamili niya ng araw na iyon. Akala niya nung una, gawa ito ng Diyos ng bundok. Pero ang totoo, hindi pala galing sa kanya ang swerteng ito. Kundi dahil pala ito sa pagong na nasa fish pond ng bakuran.
Isa kasi ito sa 4 na maalamat na nilalang na nagdadala raw ng matinding swerte. Napunta ito rito dahil tinulungan ito ng bida noon. Ang kaso, wala na siyang maalala tungkol dito kahit konti. Yun pala, kamakailan lang ay hindi sinasadyang nakapatay siya ng masamang espiritu sa kalsada. Ang butil na nalaglag mula rito ay ang tunay na anyo ng Spirit Turtle. At para makabawi sa ginawa niya, biniyayaan siya ng pagong ng matinding swerte. Nung una, medyo hindi pa siya naniniwala, pero sakto namang biglang tumawag ang nanay niya. At ibinalitang nanalo siya ng 1 milyong premyo sa sinalihan niyang paraffle noon. Aba, mapapaniwala ka na talaga nang wala sa oras. Ang mga ganitong Diyos dapat inaalagaan ng husto. Pagkatapos nito, inilagay na niya ang pagong sa fish pond. Nilabas na rin niya ang steak na nakuha niya kanina. Pero nagulat siya nang biglang sumulpot ang pagong sa mismong harapan niya pagkakita nito sa alak. At sinimulan nitong tanggay ng sunod-sunod ang inumin. May ibinigay rin itong regalo para sa kanya. Isang buto raw ito ng sagradong puno, na kapag itinanim ay magbibigay ng hindi inaasahang biyaya. Pagkatapos, nagluto naman siya ng makakain para sa lahat. Kaso, nakaakit ng 2 kakaibang nilalang ang bango ng niluluto niyang biskwit. Sila pala ang Diyos ng kidlat at Diyos ng hangin. Sino ba mag-aakalang ang mga Diyos na kumokontrol sa panahon ay ganito ka-cute? Nabalitaan daw kasi nilang maganda ng tirhan ng lugar na iyon. Kaya sinadya nilang pumunta para silipin ito. Pero halata namang nakikikain at nakikiinom lang ang mga ito eh. Nang mabusog sa pagkain at inumin, sinabi ng Diyos ng hangin na bibigyan niya siya ng konting kapangyarihan bilang ganti. Teka, ano yung kanina? Gaya ng nakita mo, kapangyarihan niyo ng hangin. Kailangan mo lang isipin na gumagamit ka ng salamangka ng hangin. At madyay gising na ang kapangyarihan mo. Pero dahil baguhan pa lang siya, mahinang hangin pa lang ang kaya niyang gawin. Kailangan pa niya itong ensayuhin ng maigi. Sa kabilang banda, ginagamit naman ni Harima ang iginuhit niyang disenyo para magtaboy ng masasamang espiritu. Pero malapit na ring maubos ang kapangyarihan nito. At konti na lang din ang natitirang sticky note sa kamay niya. Panahon na para bumili ulit sa bida. Pero walang nakaisip na mapapansin din pala ito ni Ichijo na isa ring Anmyoji. Gusto niyang alamin kung saan nakuha ni Harima ang mga sticky notes na yon. Samantala, laking gulat ng bida nang makita niya na ang tinanim niyang buto ng sagradong puno ay naging isang maliit na puno ng nanmo. Dahil nag-aalala siyang baka kulang ito sa sustansya, sinadya pa talaga niya itong diligan. Tapos inilabas na niya ang kanyang mga gamit sa pag-akyat ng bundok. Balak niyang bumisita at magbigay galang sa bundok Hojo na binabantayan ng Diyos ng bundok. Akala niya noong una, maliit na bundok lang ito. Pero nangangalahati pa lang siya, sobrang pagod na siya. Buti na lang at andon yung 3 bulilit para i-cheer siya. Tumawid ang bida sa malakas na agos ng sapa, pumasok sa madilim na kuweba. Hanggang sa wakas, nahanap niya ang dambana ng Diyos ng bundok sa ilalim ng isang napakalaking puno. Pero ngayon, sobrang dami na ng damo at sukal sa paligid. Kahit na siguro walang pakialam ang Diyos ng bundok sa itsura ng dambana niya. Kusa pa rin niyang nilinis at winalis ang mga tuyong sanga at bulok na dahon doon. Kaya maya-maya lang, mukha na ulit itong bago. Kaso, kakalinis na lang at magpapahinga sana sandali, nang bigla siyang makarinig ng maingay na mga uwak sa malayo. Pagkarating ng bida kung saan nanggagaling ang ingay, nakita niya na isa pala itong napakalaking masamang espiritu. Pagkakita pa lang nito sa kanya, umatake agad ito ng mabilis. Ang ganitong kalaking halimaw, maglabas lang ng konting itim na aura. Matatakot na ang kahit sinong ordinaryong tao na lumapit. Kukuha sana ng sticky note ang bida para tapusin ang masamang espiritu. Kaso sobrang bagsik ng mga atake nito kaya hindi siya makalapit. Pero sakto, may bigla siyang naisip na paraan. Daoyin Bingzu. Qian Bingzu, kapangyarihan ng hangin. Walang inaasahan na ang skill na turo ng Diyos ng hangin ay magagamit niya sa ganitong sitwasyon. Tapos, ang nahulog na perlas mula sa espiritu ay naging isang kakaibang nilalang. Hindi pa nga nakakabati ang bida. Nagising ito at bigla na lang tumakbo palayo. Nalaman ng Diyos ng bundok na naiwan lang sa bahay ang nangyari mula sa bida. Pinasalamatan muna siya nito sa paglilinis ng dambana. Pero tikom ang bibig nito tungkol sa kakaibang nilalang. Maya-maya, biglang sinabi ng espiritong pagong na may tao sa labas ng pinto. Pagbukas niya ng pinto, akala niya yun na yung nilalang na niligtas niya sa bundok. Kaso, ibang-iba ang itsura nito. Yun pala, itong nilalang na tinatawag na Yinglong ay isa ring sagradong hayop katulad ng Spirit Turtle. Lumipad ito sa ilalim ng puno ng nanmo na matagal nang tumigil sa paglaki at saka malakas na umungal. Pagkatapos noon, bigla na lang binalot ng makakapal na ulap ang buong kalangitan. Habang patak-patak na umuulan sa buong bakuran, mabilis na lumago ang puno ng nanmo sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sa isang iglap lang, naging isa itong napakalaking puno. Dahil dito, nadagdagan na naman ng isang Diyos ang bakuran ng bida. Ang totoo niyan, ang bida rin ang mismong nagligtas kay Yinglong. Ang simbolong iginuhit niya noon sa kamay ni Harima, ang siyang tumapos sa masamang espiritu na lumamon kay Yinglong. Kaya naman, nailigtas si Yinglong mula rito. Kahit na si Harima ang pangunahing lumaban. Sa bida pa rin ibinigay ni Yinglong ang lahat ng kredito. Tamang-tama naman na naubos na rin ang mga papel na ginagamit ni Harima.
Kaya sa pagkakataong ito, humingi ulit siya ng ilang sticky notes. Pero, iba na ngayon kumpara noon. Gusto nang palitan ni Harima ang simbolo sa likod ng kamay niya ng sarili nilang family crest. Mas malakas kasi ang epekto ng simbolong ito kaysa sa mga piraso ng papel, at mas matagal pa itong magagamit. At dahil mahirap ibato ang mga manipis na papel, nakiusap si Harima sa bida na palitan na lang ang materyales. At gawing mas matigas na business cards ang gagamitin nila, para bang gaya ng sa Katsai Sisters na nagbabato ng mga baraha. Gusto sanang paalalahanan ng tiyuhin ni Harima ang binata, na huwag nitong ipagkakalat ang sikreto ng bida. Pero lingid sa kaalaman nila, matagal na palang nakamasid si Ichija, ang mahigpit na kaaway ni Harima. Gaya ng dati, nagpunta sa labas ang bida para bumili ng mga kailangan niya. Tapos bigla na lang siyang sinadya na banggay ni Harima. Sa mabilis na pagdaan na iyon, palihim itong nag-iwan ng isang maliit na papel sa katawan ng bida. Hindi talaga inakala ng bida, na sunod-sunod na maakit ang mga Diyos para tumira sa mismong bakuran niya. Una ay ang spirit turtle na nagbibigay ng walang katapusang swerte. Tapos ngayon naman ay ang Kirin na kayang ibigay sa kanya ang kontrol sa buong mundo. Kaso nga lang, wala naman talaga siyang interes na pagharian ng mundo. Kaya ang ginagawa na lang ng Kirin araw-araw ay dalhan siya ng mga prutas at kung ano-ano pa. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa kakayahan niyang magpalayas ng masasamang espiritu. Hindi lang mga Diyos ang laging nagpupunta sa kanya. Maging ang mga Onmyoji na tao ay naging gaaman at pinagnasaan ang mga kakayahan niya. Katulad na lang ni Ichija, na talagang pinuntahan pa siya sa sarili niyang bahay. At saka walang galang na sumigaw para palabasin ang bida. Nang makita nitong wala man lang ni anong ingay sa loob. Akma pa sana niyang sisirain ang pinto. Pero hindi niya alam, ang tandang desisyong ito. Ang muntik nang magsadlak sa kanya sa walang hanggang kapahamakan. Ngayon, nakapasok na si Ichija sa isang napakakakaibang dimensyon. Biglang naglaho ang lahat sa paligid. Napalitan nito ng isang madilim at nakakapangilabot na lugar. Dahil sa takot, nagkukumahog siyang tumakbo paatras para makatakas. Pero hindi inaasahang napatid siya sa isang baging na bigla na lang tumubo.